And action. Yo, what is up guys? Albayanong batain nyo at syempre nagbabalik tayo para sa panibagong flip top battle video reaction at may konting break it down din naman. So yun, syempre bago ang lahat, shout out lagi sa flip top battle league at kay Sir Enigma, credit sa inyo lagi. And then syempre kung gusto niyo yung ganitong video na ina-upload ko, subscribe na rin kayo at click nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang video reaction. So, syempre, ang laban na to is sa pagitan ni Krega at ni J Black. So, first time ko rin din mapanood to. So, hanggat maaari, iniiwasan kong manood ng mga bagong upload ni Sir Enigma kasi gusto ko siyang magkaroon ng honest review and reaction. Kasi, syempre, mas maganda yung first time mo lang din siyang maririnig, no? So, yun. Kung ano lang yung marinig natin, syempre, yun din naman ang i-breakdown natin kung sakali, kung meron man, na mabibigat. No? So, yun. Wag na nating patagalin pa. J Black versus Krega. Let's go. Convention Center, Cebu, pang 7 laban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, sa enerhiya nila mula kanina pa. Lahat ng MCs na bubuo na liga at syempre lahat ng tumutulong at sumusuporta, lahat ng suportang tunay, live at online. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Yeah! Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Black Manila, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan, Apex Gaming 88, Manila Play, silipin yan. At syempre, Ganda. Dark Horse Clothing, supportahan nyo yan. Ang ganda ng Dark Horse t-shirt ni Enigma. Galing pa ng Cagayan de Oro City para sa Cagayan, inyo. let's go. Magayay tayo lahat para kay Krega. Kailan ang oras, ang araw ng dalaw. Isingin mo ko pag may gustong gumugaw. Shoutout sa Change Community, Drax Apparel, Beta Option, Sumagupa Crew, Assassin Company, Canadian Army, sa mga tropa, sa Kumangodya, sa Philippine Army. Yeah. At syempre, Pricing Records, kaka 11th anniversary lang namin noong nakaraang linggo. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent. Magayay tayo lahat para kay James Black. So parang parehong Bisaya ba tong dalawa? Lapu-Lapu. Yo, CIL SSWB 999 Row 4, Kimori Vape Shop, at Dark Horse Clothing. Yes, sir. At shoutout sa Range 999. Nanalo ng coin toss. Nanalo ng coin toss si Krega. Piliin niyo ba una? Si J Black. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 14, J Black. Verbal! Alam mo bang mas magiging kawawa ka sa battle na to pag ni-line mark kita? Sa sobrang dami mong kapalpakan, sobrang dami kong magagawang punchlines na nakakatawa. Kaso lang naisip ko, paano kaya pag yung style mo gamitin nating dalawa at ipakita sa kanila na yung stilong matagal mo nang dala ay kaya kong gamitin ng mas maganda, Gubat Gang! Isipin mo yun na parang yung isang estilo mo, kumbaga parang estilo mo, gagamitin niya para para sa'yo, no? Parang mabigat nga yun. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko lang naman, huwag kang matakot. Hanggat hindi mo pa nabubuksan yung misteryong nakabalot. Makati pala, pag bumubukas na, ikatlong mata. Pero titiisin ko ang pagkamot kung kapalit nito'y makikita ko naman na, bati kaayog siya buang Cagayan, makadaot, hoy! Yun ang mahirap sa mga Tagalog na kagaya ko na hindi ko maintindihan. So, natawa yung audience pero hindi ko magets. Hoy! Hindi ka magiging kasing galing ni Sak Maestro kahit araw-arawin mo pa yan. Si Six Threat na ang susunod sa pwesto, di mo na siya mapapalitan. Ibang mga dimensyon na to ng rap battle, iho, di na ikaw ang sukatan. Ibang mga halimaw na mga nandito. Tsak hindi mababanggit pangalan nito pag nagkabilangan. O baka sabihin mong nasa top 15 ka ni Looney. 4 years na yung video, tagal na nun. At yun nga ang punto ko, papi. Napaglipasan ka na ng panahon. Isa ka na lang flip-top veteran na may veteran minimum salary.
Bilang respeto sa iyo ng liga, pasensya. Nag-evolve ang rap battle industry. Di na pwedeng malalim lang terminology. Dapat malalim talaga mensahe ng bawat linya. Kumbaga, eto na yung era na di na madadaya ni Asar mga tao kahit mag-rap skills pa siya. Isang round na puro setup, tas isa lang punchline ni Fangs, wala! Talo talaga! Na kapag hindi ka sumabay sa utak ng mga tumatalinong fans, ikaw magmumukhang tanga, pasensya. Nadamay ko si Acer at Fang, sila dapat kalaban ko eh. Kaso natakot sila! Kung totoo man, ibig sabihin, syempre, naka-line up na yung kalaban mo. Paano ba yung nagiging sistema nito na sasabihin ni Arik sa'yo kung sino yung magiging kalaban mo? Tapos, kasi bakit nagkakaroon ng gano'n na dalawa yung umurong? So, papaano yung ano na parang, yun na parang, di ba parang, imagine mo kasi, kumbaga, kunyari ako sa pwesto ni J Black, kumbaga, dalawa yung inalok na sa akin, pero tumanggi sila sa akin. So, parang, medyo may ano din talaga, may pride na rin naman na parang, anong yung dalawa, natatakot na nga sa akin. Parang may ganun din naman na ano. Pero paano ba yung sistema ni Arik dito na pag ayaw ng isa, tapos ayaw din ng isa? Parang syempre, kasi syempre kung ako din naman kay J Black, talagang yung sulat ko, medyo, sino nga ba talaga Arik na dapat kong sulatan? Kasi, so yun yung medyo, tingin ko kay J Black na ano. Pero magandang angulo din yun na yung dalawa binanggit niya, kasi yun nga yung umurong sa laban. Pero wag ka! Kasi nagbalik loob na sa Diyos si Gagi. Nax, grabe! Idol, buddy! Anyari? Di ka naman ganyan dati. Dati, pag nakasyabu ka, nagsusulat ka ng kanta. Ngayon, trip mo, Bible study. Bible study. So, isa ka na din sa nasabugan ng Kristyanismo ng paghahasek. Palakpakan natin isang dating antikristo. Ang sakawan natin nagbalik. Sa simbahan nyo, ikaw daw paborito. Sa pagsimba neto, maraming nasasabik. Kasi sa Biblia niya, nakatago mismo ang instrumento ng pag-aadek. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo! Gago. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo do! Tagaktak! Natatawa talaga ako pag dinagaya nila yung mga ganyan. Ang sumiga talaga itong kay Balakid eh. Ang kulit. Kulto! Pero pag si Krega natukhang, biglang magmamaang-maangan. Paano magkakashabs ang nagba-Bible study lamang? Paano magkakashabs? Galing sa Biblia, papatay sa'yo. Ito na ganti ni Jonas. 3 shotgun sa noo. Mati yung bungumo at todas. Pagka-mark ko dyan ng 3:16, magkakalat lahat ng butas. For God so loved the world, mauulila mo si Lucas. Paulo to. Okay, ginamit yung mga character, or kung hindi man character, yung mga disipulo ni Kristo, Mark, Jonas, yung Lucas, possible na yung anak ni Krega yun, which is maganda yung pagkakagamit niya ng mga disipulo, pangalan ng disipulo. Maayos, balikan natin. Jonas, 3 shotgun sa noo. Jonas, Mati yung bungumo at Matthew, todas. Pagka-mark Matthew, ko dyan Mark. ng 3:16, magkakalat 3:16 is Bible verse. Dahil nga nabanggit niya yung nagbabasa ng Biblia si Krega. lahat ng butas. For God so loved the world, mauulila mo si Lucas. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa. Tangina. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa, di mahulaan ng propeta. Nasa lumang testamento, apokalipto mo tungi. Hati ka sa akin parang dagat. Tamang lakad pa uwi. Okay, so yung round 1 ni J Black maayos naman, pero yung sa gitna parang may inulit siya, pero overall hindi naman yun naka-apekto sa performance. Although syempre for the very first round bibigyan natin siya ng
mababang score kasi nga yun yung magiging batayan natin sa pag-judge nito. No? So, mas tumatak sa akin yung paggamit niya ng mga pangalan na Jonas, Mark, Matthew, Lucas, yung paggamit niya ng Biblia. So, yung parang sa pinaka-half ng first round niya, yung second half ng first round ni J Black is doon niya na ipinasok yung overall na Bible scheme lahat, for God so loved the world 3:16, yung lahat ng mga disipulo, mga apostol ni Kristo, yung mga pangalan nun, and syempre yung pagba-Bible study nga. So yun doon na nakatutok yung pinaka first round ni J Black. So overall, maayos yung delivery, maayos yung sulat. Pero bibigyan ko ng 7 yung 7 yung round 1 ni J Black nga, kasi nga syempre first round pa lang din naman at yun ang gagawa natin ng batayan. So yun, 7 out of 10 round 1 for J Black. Pakinggan natin si Krega sa round 1. Pakinggan natin. Check. Karon nga tuig, kaduha ko nakigubat ninyo. Kaya atas kontra. Puro bagay ninyo mga hero. Okay. Wala akong maintindihan. Sorry, hindi ako makaintindi ng Bisaya language. So, pasensya. Kung may mga Bisaya man dyan, paki-explain na lang sa comment section kung ano yung ibig sabihin ng sinabi niya. Murag na atas Dota. Atong isa naka-tank build. Dota tank build, okay. Nya, support Garnis J Black. Pero di ni Dota mo ni gubat. Laos ang bala pag ma-headshot. Call of Duty mo ni ang red spot. Musulong ko kung asang airdrop. Kung diri Subic, ang hunting grounds, akong dala tulor ka bala. Usa sa ulo, usa sa dugan, usa diri sa abaga. Gibisaya, way duha-duha. 8 ka linya ray mutudas o walo-walo. Linya-linya. Ha? Linya-linya. Hirahab ni og oras, rarara! Okay, so walo-walo, linya-linya. Ang alam ko, reference yun sa parang yung walo-walo, yung ahas sa dagat, kasi yung walo-walo is may term talagang, may pangalan na ahas na walo-walo, tapos yung walo-walo yung linya-linya is dahil nga yung body nun may mga parang linya sa katawan. So, yeah. Pero sa kapakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Yeah. Isipin nyo, kampiyon tong kalaban ko, kaya dehins to magpapatalo. J Black ba naman? Kahit akong Bisaya, susuporta. Pero kapag Bisaya na kalaban, aksyon na ni og kalabaka o kala, baka. Kala niya kasi, baka daw, kaya ko siyang talunin. Ha! Boss! Bossing! Panyo ko kung iisipin. Kung si K-Ram, inaya na lang ako mag-basketball kasi doon siya magaling natural. Ikaw, paki-comment na lang yung link. Turuan mo na lang ako kung paano magsugal kasi doon mas malaki porsyento. So, yung link, may yung si parang nagpo-promote ng sugal to si J Black. So, Kasi doon mas malaki porsyento mong manalo. malaking porsyento mong manalo. Dalawa, double meaning. Hente lang ako dito. Double meaning kasi possible na hindi manalo si J Black dito sa laban nila, at syempre, malaking chance ni J Black na manalo sa kasi nga Pero mas sugal. malaki porsyento kapag natalo. Lahat sila nag-aantay kung paano mo ako mapapataob sa pagbuelta. Kasi pag hindi mo yun nagawa, pinatunayan mo lang na ikaw yung kampiyon na walang kwenta. Kasi humina simula nung nasa selda na si Tropa. Kanyang galawan kinapos kasi wala nang sumusuporta. Di ba nung nagkampiyon ka, andun siya? Mga tour niya, andun ka? Ako mismo yung testigo na tong Black sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Range, yung si Range, tapos may skim pang kulungan. So, yun. J Black yung kay Range. Sabi mo pa mismo, mas excited ka pa kung sinong mananalo kay Lip Cram at M-Site. Si Gorion Talas, di ba inaya mo pa ng fist fight?
Anyari, tinalo ka ni M-Site pagtapos mong magkampiyon, par. Epic. Konting talk shit lang na pa, ubo ka na, ang sakit nun. Pandemic champion! Ubo, sakit. Champion! Pero hindi man lamang nakaporma na wala ng kadating-dating. Yung laban mo kay Mo, tinanggalan ng corona para sa kaching-kaching. Yung laban mo na yon, binayaran ka para sa mismong pangyayari. Ang pinagtataka ko, bakit ang dami mong sinasabi? Kesyo, nag-walk out ka kunwari. Galawan pang artista. Kunyari, hindi niya alam na mababaliktad yung resulta. Lumaban din ako para sa mga dayo, mga bay. Parang Stampede CDO, / panalay. Pero patas ang usapan, pustahan doon bayag. Ikaw hindi sineryoso kasi matagal ka na palang bayad. Bakit? Parte ba yun ng usapan ng magpatalo at manalo? Aba, matindi ka. Kaya pala yung Pau nawala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Pagkasarado ng kurtina, tapos agad yung Ang inaano ba ni Craig dito, ang inaano niya ba yung kay yung sa PSP? Kasi yung pause yung sa PSP yun yung kaano ni Pibus. So siguro ito yung binabanggit niya doon no. palabas. Kaya anong JB? Baka MJ kasi yung lakad mo paatras. Michael Jackson nagmumunwalk yung paatras. Kaso hindi natansya yung dadaanan sa papaliktad niya na hakbang. Saktong gubat, punot, dulo. Tanaw mo na pangpang. Si Mr. Lefty yung nahubog, akala mo pain sa bilog. At saktong dito ka nahulog sa hinanda kong patibong kasi lahat ng mga kakalaban mo, hindi na sa'yo interesado. Kung kaya ka naman palang bayaran para lamang magpatalo. Wait, nung laban niya kay M-Site, nagpabayad siya? I don't know, pero magandang angulo din naman yun. Pinahiya mo kaming mga Bisaya sa pagpaunlak ng palakpak. Sabihin na nating medyo markado yung pangalan pero hindi para tumatak. Siya si J Black. Medyo markado yung pangalan pero hindi tumatak. Markado, tumatak, alam niya na. Siya si J Black. Pagkarinig pala ng pangalan, may namumuong isang kulay. At hindi mo yun kayang ipaliwanag dahil hindi mo naman nagawa yung isa buhay. Rekta yun lahat sa'yo. Hindi ko na ginawa pang komplikado. At oo, mapapahiya mo ako sa mga tao, pero hindi ang aking pagkatao. Maganda. Okay, so round 1, ibibigay ko yung round 1 kay Craig. Mas maraming maayos siyang linya na ibinato niya kay J Black. Yung sa umpisa na Bisaya hindi ko siya maintindihan pero yung nagtagalog niya so ayun yung magagandang marami siyang ibinatong linya na talagang 1-to-1 yung yung estilo. So bibigay ko yung round 1 kay Craig. Okay, kay Craig ako ibibigay ang round 1, bibigyan ko ng 8 out of 10 yung round 1 ni Craig. 7 out of 10 kay J Black. So round 1 binigay ko kay Craig. So pakinggan natin yung round 2 ni J Black. Kita nyo? Lupit ni Krega, di ba? Ramdam nyo yung bigat. Ayaw niya ng komedya. Corny din ang mag-rebut. Dapat random Tagalog words lang na di gaanong nagagamit after the teka, Krega. Ikaw ba ang Junela ng battle rap? Akala ko ba ang sining sa museo di naluluma? Pero bakit mga antiques mo sa panahong moderno di nakukuha? Kasi classic nga si Krega, pero putya wala ring kwenta. Para kang telepono sa panahong to, hindi ka na mabenta. Sapagkat ang di pang karaniwan, madali na lang hangaan. Kaya anong teknikalan? Baka teknik nga yan. Madali lang magawa yan. Wala lang gusto na magnakaw. Yung salita mo lang malalim. Yung mensahe mo mababaw. Kung mananatili ka lang repa,
Wala ka ditong maiiwan. Kung saan ka nanindigan, doon ka din mismo mamamaalam. Di lang to revolusyon, evolusyon ng pamantayan. Ito yung maganda kay ano no. So ibig sabihin parang yung round 1 niya nagpapainit pa lang. So dito na round 2 binubuhos niya na yung mga magagandang angulo no. Okay, so yeah, siguro nga round 1 nagpapainit pa lang si J Black. Tinatansya-tansya niya yung sulat na dala ni Craig. Kaya or talagang dito niya yung parang ibubuhos niya na yung kalahating porsyento ng lakas niya. So nakikita mo na yung malinis yung pagkaka-deliver niya. Maayos. So wala kang maririnig na stutter. So yun. At ang Although walang ribat ako narinig pero malinis. wala ka ditong maiiwan. Kung saan ka nanindigan, doon ka din mismo mamamaalam. Di lang to revolusyon, evolusyon ng pamantayan. At ang marunong makipagsabayan ang tatatak sa kasaysayan. Pero pag matanda na yung aso, wala ka na ding matuturo. Di ka na madadala pa ng turo, dapat sa'yo palit ulo. Hindi ka na madadala ng turo. Dapat si palit ulo. So Palit utak, palit itsura, palit bibig, palit memorya. Palit mata, palit tenga, palit na lang dito ka istorya. Galit na galit pa sa nagkokomedya. Pero ang nakakatawa, kayo mismo. Nagmumukha lang naman kayong malalim pag nagbabanggit kayo ng lirisismo. Tinatawag personally ako mas gusto ko din yung medyo malalalim. Alam niyo na kasi syempre although depende, may kanya-kanya tayong taste pagdating sa rap, and even may kanya-kanya tayong taste pagdating sa battle rap. Mas marami kaya nga 'di ba si Sinyo, mas maraming fans si Sinyo, number 1 si Sinyo kasi nga yung komedyante, dahil nga komedyante siya, mas maraming madaling makakuha ng mga sinasabi or ni-spit ni Sinyo. So, maraming makaka-relate at maraming maiintindihan agad. Hindi katulad ng mga gaya ng malalalim magsulat, medyo kailangan mo pang i-analyze. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng kumbaga parang debate pagdating sa lyricismo, tapos doon sa mga nagjo-joke na battle MC. Although hindi ko sinasabi, fan din ako ni Sinyo ha. Fan din ako ng mga fan ako ni Sherna, fan ako ni Husky, yung mga fan ako ni Sinyo, ni EJ Power kasi yan mga joker sila pero kahit papaano maayos naman nilang na i-deliver yung mga jokes nila at yung timing ba, may maayos silang timing kaya nakukuha agad sila ng tao. On the other hand naman, mas gusto ko rin na may mga battle MC na malalalim magsulat kasi alam mo mas nahahasa ka rin kasi talaga kung paano nila sinusulat yung mga ganong lyrics like GL, 'di ba? So gaya nito kay Krega, Sayad, mga ganyan, MR Industria, yung mga ganon ba? So talagang mapapahanga ka rin talaga kung paano nila isulat yung mga sa laban nila, kung paano sila magsulat sa laban nila. Pag yung bastos, yung sa lahat ng aspeto naghahasa, habang kayo tong paulit-ulit na nagpipilit kaya yung kultura nagagahasa. Kaya wala kang karapatang magreklamo kasi may linya kang Apolinaryo. Apolinaryo! Yung Apolinaryo, ginawa niyang Apolinaryo. Di ba dong? Mga Tagalog! Ano ba meaning nun? Kasi di rin siya nagbibisaya nun. Tangina, sabi ni Pukoda, Kregs, yung English ni Isaac at 6, di natin makuha. Sabi niya, madali lang yan, Puks. Purong Tagalog na lang muna. Tangina, kaya atat ka sa validation kasi kulelat ka sa lugar niyo sob. Kaya madalas na lang kumuha ng credits yung walang utang na loob. Pag si Zendlock nagpakita ng gigil, tangina, anak ko yan. Nung si Sixth Threat nag-champion, woo, Davao, malapit lang sa Cagayan. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. At generalize mo yung Mindanao para masabing isa ka. Taga Mindanao ka. Pues eto, gawin mo. Mga magagandang bagay naman tungkol sa'yo ang banggitin mo. Wala kang ambag sa kultura. Wala kang ambag sa lugar nyo kung susumahin.
Kung wala pang taga Mindanao na may pangalan, wala kang maipagmamalaki sa amin. Iba yung nagsasaing, ikaw naman yung kumakain ng hinain. Iba yung nagluluto, ikaw naman yung nagalulo. Time. Okay, so maganda yung round round 2 ni J Black. Mas lumakas yung round 2 niya. Gusto ko yung angulo yung mga naunang angulo niya na parang kinikredit ni Crega yung mga nagawa nila Sak at ni Six Threat, no? So yun yung magandang nakita kong magandang angulo na ginawa ni J Black. And then syempre yung nauna na yung pala masyado kayong nagmamalalim, di ba? So parang napaglumaan na ba sabi ni J Black na parang napaglumaan na yung mga ganyang estilo yung malalalim. So pero may personally mas gusto ko din minsan, may time na gusto ko yung mga ganong klase ng sulat ng mga battle MC, malalalim. Nabanggit niya si Zenlook. Iba, one of my idol, Zenlook. Magaling talaga siya magsulat ng mga ganyong lyrics, mga ganyang lyrics, no. So shoutout kay Zenlook. So yep, mas lumakas tong round 2 ni J Black. So bibigyan ko siya ng 8 out of 10 na para sa round 2 na. So pakinggan natin yung round 2 ni Crega. Yo! Naalala mo to? Sabi mo kay Pistolero, pag binaril ka ni Enigma, yun yung pistol sa pistol. PSP. Pistol. Tama ba, Doy? Pistol sa pistol, PSP. Tama? Ba, Tama. Doy? Eto na ba yung underrated yung pambato? Si Mr. Unpredictable. Bilib na bilib sa sarili, Yan yung unbelievable. Grabe. Kung makahype na mga bara, kinutsara talaga. Pilit pinapalunok sa masa, kayo naman nakanganga. Pero iba pa rin yung mga barang mainit sa pakiramdam. Tipong sabay tapik, ramdam mo yung anghang, partida, sa sariling hometown mo pa, pinakitaan ng killing spree, parang kinulata sa bahay niya, tapos tatay niya pa mismo referee. Oh, nagsimula ng uminit buong venue, pwedeng maglabas na ng abaniko. Aba, Nico, manghihiram to ng mukhang gago na parang si Angkorito. Kasi, pinalaki nyo kasi yung ulo. Tumigas, parang bato na nakalutang. Naghahanap tuloy ng kaumpugan para resulta niya ay Big Bang. Galing sa wala yung eksistensya, pero pilit pinaliwalaan ng karamihan. Wala ka na ngang sinabi, gusto mo pang ipagsigawan na champion siya sa lahat ng liga. Ganon ba yun, Suka Blies? Paano hindi magta-champion Sali to na sali ng tournament. Hindi lahat ng tao may oras para sa ganito. At hindi lahat ng malalakas may pinanghahawakan na titulo. Bakit? Yeah, real talk din naman. Hindi naman lahat ng malalakas kailangan may titulo. Pero syempre, minsan, para masabi, mababalidate na malakas ka is syempre, yung kampyonato din, di ba? So, isa yon. So, medyo gaganong-ganon din talaga So, Pag-gubat sa gubat ba? Pag Bisaya, naka-combo na. Parang naka-full auto. Yung probinsyano, kasama, tondogang. Pues, tuong lugar, mangangamoy pulbura. Ipampupugot ba ng ulo? Eto, may bolo pa. Loko ka. Kala mo ba? Kasukat mo ako ang ganda ng pagkaka-flow niya doon sa, tondo pa. Loko ka. ng pangil sa pagkain. Minsan kasi nilulunok ko na lang. Yung karne kapag hinain. Utak mo, tuslubuwa. Dinadayo para lang tikman. Kahit wala Tapos naman talaga labuwa, ayun yung kang may sustansya, pero pwede na rin pang lamang tiyan, Pwede na rin pang laman tiyan kaya kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Kapag tumama sa pulsa ulo, yung lakas ipang kabayo, parang pulang kabayo ba na sa gubat ng lalasing? Eka nga iba yung nagpapakahayop kaysa hayop sa galing. Kaya bakit kita sasabayan sa pagtakbo kung kaya kitang asintahin? Bakit ako pupwesto sa likod mo?
kung kaya kitang harap-harapang patumbahin. Hmm. May lakas naman to at boses, pero yung talim walang diin. Ikaw lang yung hayop na ligaw sa gubat, walang damit na babalik ta rin. Kaya wag kang lumingon. Ikaw yung ligaw sa gubat na walang damit na babalik ta Ikaw rin. lang yung hayop na ligaw sa gubat, walang damit na babalik ta rin. Kaya wag kang lumingon sa pinanggalingan. Ikaw lang yung hayop na ligaw sa gubat na walang damit na babalik ta rin kasi nga hayop. Walang damit ang hayop. So, Pagkat wala ka pang narating, tiklop tuhod na ng sakit, parang lumuhod ka sa asin. Wala munang payong kaibigan, wag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin. At bago laglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Bago ilaglag sa bangin. Oh, masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Oh my God! Kung champion to, pasensya na wala akong maalala. Oh my God, man! What? What? Ang ganda ng pagkakaano niya doon, bro. Payong kaibigan, wag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin. At bago ilaglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Bago ilaglag sa bangin. Oh, masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Ino talaga, ang ganda nun. Although, hindi naman siya ganun kaano, pero ang ganda ng pagkakatiming niya sa ganun eh. Yung parang, ang ganda ng flow niya sa una. Kasi kaya akala mo totoong choke eh. Kaya hindi mo aakala yung fake choke kasi nga, dire-diretso siya sa una eh. Yung sa umpisa pa lang nung pinaka-skim niya, dire-diretso na yung spit niya eh. Tapos pagdating sa gitna, kala mo talaga nag-choke, tapos hanggang sa yun, na-spit niya na yung pinaka-punchline niya. Ang ganda nun. Champion to. Shit. Ang ganda nun, man. Solid to. Bago ilaglag sa bangin. Oh, nawala masyado ba? bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Ang ganda nun. Damn. Kain, bro. Ang ganda nun. Meron daw siyang puso. Meron daw siyang puso ng kampyon, pero utak talangka ka. Pag mamakaawa mo at drama, nakakawalang gana. Hindi lahat ng kampyon ay bida sa isang koronasyon. At hindi lahat ng may korona sa liga, masasabi mo ng kampyon. Akala nyo na wala. Literal na naka-silencer, pang-ultimatum, at lyrical assassin, sir. Sinisigurado ko lang na walang buhay bago itapon. Damn, ganda din ang ender niya. Lyrical assassin, sinisigurado ko lang na walang buhay na itapon. Damn. Pero wala eh. Doon lang sa sa paycheck na pagkakagawa niya. Ang ganda kasi ng timing ng paycheck niya. Para sa akin doon pala, doon niya ibinaon yung round 2 ni J Black. Ganda nun, Ben. Wala, baon ulit si J Black dito sa round 2. Ang ganda ng round 2 ni Krega. Maalaala mo kaya Skim Charo Santos. Ang ganda ng pagkakagawa niya ng punchline niya doon. So, ito yung sinasabi ko na talagang kahit sabihin mong pinaglumaan. Iba pa rin kasi sila eh. Yan na, iba yung lyricism ng mga old school na MC eh. Mga veteranong MC. Hindi mo talaga sila pwedeng kahit sinabi nga na pinaglumaan, hindi mo sila pwedeng isang tabi kasi nga may mga lyrical ano pa rin yan eh. Iba pa rin yung lyrical technique at mga knowledge nila yan eh. So ang ganda. Wala pa ako wala pa ako narinig MC na gumawa ng ganong playchok na maganda yung na
yung maalaala mo punchline. Although marami na rin naman gumamit, pero yung ganitong kaganda kay Craig, yung timing niya, ang ganda ng pagkakagawa niya, pagkaka-deliver niya. So, yeah, 9 out of 10 siguro. Ang round 2 ni kasi sobrang lakas ulit ni Craig sa round 2 na to. So, bibigay ko ang round 2 kay Craig. So, bali 1 and 2 binigay ko na kay Craig. So, let's see kung ano pa yung baon ni J Black. Pero maganda naman yung kay J Black. Pero posible yan kung may haymaker ang round 3 ni J Black, posibleng mag-alanganin pa si Craig dito, no. So may round 3 pa naman si J Black, so may chance pa siya na pwede niyang bawiin yung round 1 into niya sa round 3 niya. So pakinggan natin yung round 3 ni J Black. Nasa gitna tayo ng poster, no? Nag-PSP kasi tayo eh. Kaya eto ang gulo. Pero alam ni sir, paano ko manakit sa napili kong anggulo? Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Yung tinuturing niyang anak, galing sa tamod ni Sayad. At kagayan yung atabs, kaya inangkin niya kagad. Anak ng iba? Ikaw nagdala? O ano, nagets ba? Kinanlong mo lang anak ng iba, tang ina mo, surogatis ka! Surrogates. Di ba nagsuntukan kayo ni Zendlook? Real talk! Ginawa mo, suntukan. Ginawa mo daw na punching bag. Kasi tumaas ang iyong Celsius nung tinanggihan niya yung inoffer mo na drugs. Kasi trip niya, Gago. kabuto, ikaw, magtunaw ng rock si kay Gago Kap. Sa kagustuhan mong sundan niya yapak mo, tinuruan mong mag-follow up. sundan yung yapak follow up. Tinanggalan mo ng right yung bata porkit kulelat ka. Kaya Zendlook left the group chat, iwan yung airpot niya. Ginawa niya lang writing, kaya writing niya sell out na. At ikaw na dating left field, ngayon left out na. Sa pagsali mo sa ibang liga, wala yung pinagkaiba. Parehas tayong sumali ng PSP, di ba? Kaibahan natin, uprising ka. So yung inaano kasi uprising si Craig na sumali sa PSP, which is yung uprising grupo ni yung grupo ni Enigma. Kaya natuwa si ano. Uprising ka. Meron kayong mga prinsipyo na mga kamao nyo lang may dala. Ikaw pa naman palaging may kamao sa berso, pero bukas palad ka din ng usapan, pera na. Magandang silip yon. Especially knowing na uprising member si Craig. Di ko alam kung nakakatawa, pero si Pibos di ka kilala. Pero I think naman may basbas naman ni Arik yan, yung pagsali ni Craig sa PSP. I'm sure naman nag-ano naman yun. May communication naman sila. Hindi naman siguro yung basta-basta papayag since na may dinadalang pangalan din si Craig. Ganun lang din naman yan. At pilit lang pagkakasali mo doon dahil lang si Sixth Street ni Reto ka, real talk na naman. Di man lang na insulto to. Nalaman tuloy namin na 30,000 pesos lang halaga ng prinsipyo mo. 30K kada ano mo? I don't know, pero kung ganun ka rin naman, kung sa tingin mo naman na maganda naman siguro yung performance mo, I think pwede ka mag-demand. Pero I don't know, syempre hindi natin alam kung ano yung usapan nila when it comes sa mga talent fee ng mga MC na dyan. So, di ba? Malaking pera din yun, ha? Yeah, Halos 30K. kalahati din ng 300,000 ko yun. No. Ay, di ba kalahati? 2017, 2024, bobo talaga ako sa kalkulasyon.
Ikaw, matalino ka. Dat alam mo na ang resulta kong ganon. Dahil di ako bumabattle dito para sa pera. J-Black ng flip top kaharap mo ngayon. Mali ka ng napiling karakter. Ang ganda ng pagkakasabi niyo ng J-Black ng flip top. Isipin mo yung proud ka na parang dinadala mo, nire-rep mo yung flip top. Parang yung laban ni EJ Power yata tsaka kay Kalmado, no, na parang pag once na ini-introduce ka ng mga host, di ba, parang EJ Power from flip top, parang syempre parang proud ano ka din eh, proud MC ka din ng ganyang liga. J-Black ng PSP na lang sana, brother. Sa GC nyo, alam mo kung gaano kadismayado si Sir. Inisip mo sana resulta after. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sa'yo yung pera mas nagmatter. Napaka-hipokrito mo naman kung titirahin mo ako sa aking pag-i-scatter. Yeah, may point din naman doon si J Black. Prinsipyo 30k pinagpalit mo sa 30k yung prinsipyo mo. Hipokrito ka nga naman kung aanin mo siya sa ano. May make sure naman na Si Enigma, si Jesus ng battle rap kung masusuma. Kakalaklak, naging alak yung dugo niya. Disipulo niya 12. Sa paan niyo siya naghugas. Kaso na 11han mo siya, kanyang disipulo may hudas. ang ganda nun, ang ganda. Hindi mo maiisip kung anong susunod, pero maganda yung pagkakalatag niya ng kanyang scheme, no? Jesus, disipulo, 12. So, yung 11 pang 12, bali yung 11 na lang dahil may isang Judas, which is yung si Craig yung tinutukoy niya. Maganda. Di ba 30 nga yung TF mo? Para lang mapalipat. Pinagkanulo mo siya sa 30 pirasong pilak. Grasya nga naman. Kaya magpasalamat na lang tayo at heto. At kanyang naging hapunan ay si Enigma pagkat dinner respeto. Dinner respeto. Dinner Apo ni respeto. Leonardo Bars. Dinner respeto. At nagpapatawa na din para bumenta sa mga tao. Kinain din sinuka niya. Gutom na gutom yung aso. Para kang ulul na gago sa ginagawa mo. Rebel dogs ka nga. Nangangagat kamay ng amo. Rebel PSP dogs. man o flip top, hindi ka na pagkakatiwalaan. Ikaw naman ngayon na 11han, mag-isa ka sa kabilaan. Handa mong traidorin buong mundo para sa perang kapalit. Kaya ang parusa nitong si Judas sa lupa hahalik. Ayun. Okay, may halusin pa rin naman yung energy niya sa round 2 niya. Maganda, nagustuhan ko yung Disciple Bars, pero other than that, walang masyadong malakas na suntok yung mga sulat niya. Although malinis yung delivery, maganda yung delivery niya. Pero parang nakulangan pa rin ako sa mga punchline niya. Although maganda talaga yung scheme na disipulo, yung kay Cristo si Enigma. Maganda yun. So, para sa akin, same pa rin, 8. Bibigay ko yung 8, round 3, 8 out of 10 ni J Black. So, pakinggan natin yung last round ni Krega. Yo! Nung sinabi mong ninakaw ko yung bala sa door kay Martin, ako naman napatunganga. Tumagos yung bala sa door, ibig sabihin sa'yo pala yung tumama. Panay iwas ka sa bala, pero yung punto, petiks. Set up ko, balasador, naging balasador nung in-slow mo, Matrix. Balasador. Matrix. Balasador, Brother. balasador sa baraha. Di ba, sabi mo, frat mo legit, kasi namaga yung puwet mo? Sa puwet ka pinadol? Di ba dapat Paul yun? Padol. Napaisip tuloy ako kung paano ka pinalo. Siguro, pa ganun. Kaya na ako sa battle, may piyok ng piyok. Eto naman, pirok ng pirok. Piyok ng piyok.
Pirok ng pirok. Naka-blinker mode ang puta. Naka-blinker Kaya- mode ang puta, malala na talaga. Pelikulang Don't Move, nakikipag-usap mata sa mata. At matanong kita, madalas ka bang magkape o madalas kang mambae? Motherfucking do, lie! Nung PSP, may tinurotot kang babae, sabi mo pa nga, bullseye! No! Ay! Ay! Makinig ba? Damn! Pangalan ng babae, Maris. Ooh. Shoutout sa'yo, Maris. Ikaw ang bata-bata mo pa. Eto naman, nag-Alarico Blanco, biniswalize, pikas mata. Kaya ganyan yung mata mo, tawag dyan, mannerism. Puro kasi suso na sa wool mo, naka-algorithm. Sabi mo sa PSP, nasuso ka kapag titingin ka sa baba. Suso, kaka, ang bastos ah. Ay ba tayo? Bakit mo pala pinagsisigawan na sinaswab test ka from Cebu to Manila? Ikaw ba hindi tungaw? Eh paano naman kami? Nagaling pa ng Mindanao. Ang punto ko, wag kang sumbat ng sumbat sa iyong mga naambag. Si Sinyo nga hindi bumatel pero sa TF nagdagdag. Yun yung laban niya kay Shernan. Tapos feeling mo most wanted ka? Ikaw yung nasa hit list? Eh pare-parehas lang tayo ah. Parehas lang tayong pumila sa East-West. Pero, kung ako tatanungin kung pera ba o kultura, depende. Depende sa problema. Depende. Yeah. Real talk. Oh, totoo naman eh. Syempre, di ba? Depende na rin sa pangangailangan siguro eh. Pero syempre, kung marami ka ng pera, syempre, bakit kailangan, kung marami ka ng pera, syempre, doon ka sa kultura. Pero kung wala kang pera, edi syempre, doon ka sa pera. Problema, pero hindi na para ipagsigawan. Lahat kailangan pagdaanan. Di madama na pagsaruro kundi umapak sa hagdanan. Hindi usapin dito kung sino mas lamang. Baguhan o datihan, parehas may paglalagyan. Pantay ang mga paa pag umapak sa entablado. Handang mangwasak ng panga pag malapitan, delikado. Kasi itong J-Black nakaamoy. Umaasa na buitre. Nakaramdam siya ng apoy nung magpasiklab si Mr. Lefty. Yung kaliwete, natuto ng kaliwaan, leksyon pinalagan. Ambidextrous, kaliwat kanan, pinagsabay yung laban sa isang buwan. Ganon magpasa ng sulo, nagbibigay siklab. Ako yung tunay na guro, may titik at liyab. Sunog kilay sa pagsulat, kaya ako naparito. At kayang tumupok buong gubat na parang isang palito. Hindi pa sana to. Gubat, tayong tumupok ng isang gubat ng palito kasi nga, kahit yung mga forest fire, 'di ba, yung mga wildfire, isang posporo lang kayang sunugin yung buong kagubatan eh. Hinain, alanganin, hilaw luto. At nung pinasok sa kawali, lumilitaw, puro buto. Kaya paano mo ako mapapasok kung ningas kugon ang pakulo? Pangalan ko nagpapausok pag biniyak ang yung bungo. Hindi naman sa nagmamalalim, pero ako yung mas lutang. Kung lyrical Hindi naman sa magmamalagay, pero ako yung mas lutang. Ganda ng pagkakaano nun. Ganda ng pagkakagamit nun sa dalawang magkasalungat na salita. napabigatan, Ito yung sinasabi ko na iba talaga yung kalidad ng mga old school na mga veteranong MC na ang pinaka-specialty nila is yung lyricism talaga. ako'y kampante sa timbang. Kaya ano na, Mr. Pandemic Champion. Ha? Pandemic Champion. Papel mo ay punit. Sa pagtanggap mo nitong hamon, balik benta ticket ka ulit. Sabi ni Ipok. Time. Ang ganda ng laban. Ganda, solid. Buba 14, Crega vs. J Black. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Okay, so round 3, ibibigay ko kay Crega pa rin. Bali, 3-0 para kay Crega. Malinis pa rin, maganda. Marami siyang 1-2 punch na sa round nadala sa round 3. So, tsaka nagustuhan ko yung mga pang-ender niya din yung sa isang palito, kayang sunugin ng gubat.
Yun, so yeah, bibigay ko kay Crega yung round 3. 1, 2, 3 Crega. So 3-0 para sa akin kay Crega. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Crega. Yeah. Galing. Salamat, gubat. Salamat. Rega. Pakinggan natin yung isang judge. Collab, Dark Horse. Yo, Frus, Frus. binoto ko si Crega. Round 1 binigay ko kay J Black. Oh. 2 dikit, pero binigay ko kay Crega. Tapos 3, Crega. Bangis. Yo, Atoms nga pala, binoto ko all 3. Ay, hindi. Round 1, round 2, binoto ko si Sir Crega. Tapos round 3 para sa akin, tabletin. So, yun, Sir Crega. Yo, binoto ko si Crega. Round 1 and 2, parehas naman malinis yung performance nila, pero pinakamalakas na round ni J Black yung round 3. Tapos, pinakamalakas din na round ni Crega yung round 3. Kaya tinabla ko na lang din sila doon. Pero round 1 and 2, Crega. Tapos, Yeah. champ. Yeah.